So, what is up sa inyo mga katropa? It's me, your boy, Vin. Back it up again with another Vlogmas episode for today's Vlogmas Season 5, Episode 9 is, as you all can see at the title, the finale. Okay? It is the finale. So, napag-decidean kasi namin ng KTR Production na gawin ng maximum of 10 episodes yung Vlogmas Season 5. So, nag-isip kami kung anong ipapalaod namin sa episode 9, which is ito, yung finale. So, nagkaroon kami ng idea na i-list out yung best moments from Season 1, 3, 4, and 5. Kasi natataka kayo, nasan na po yung Season 2? In-unlisted namin yung Season 2 kasi halos lahat ng episode sa Season 2 before is nagkaroon ng copyright. Okay, kaya in-unlisted namin siya. Nandun pa rin naman siya, naka-private lang talaga. So, kung kami lang talaga yung nakakapanood, kami lang yung nakakabalik nun. Pero may Season 2 po talaga. Naglaho lang bigla. Gawa ng puro copyright. So, ito yung mga best moments. Pero bago yun, syempre, tignan nyo yung setup ko. Wow, andun na yung tarp namin ng Masters. It is because I decided na ilagay na siya doon para every time I wake up in the morning, it will reminds me of that specific moment. Okay? Kasi that moment is one of the best moments dito sa Vlogmas Season 5. Kaya gusto kong i-remind yung sarili ko na Shims, pagbangon ko sa umaga, Shims, may family ako sa school. Kumbaga, may mga kaibigan ako na solid, talaga, tunay. At syempre, mapapaisip ako and mapapabalik ako dun sa point na yun na ito yung point na ginawa ko talaga yung best ko. Ito yung point na nagpakatotoo ako eh. Ano yun? Malinis yung intentions ko. Gusto kong tumulong. Gusto kong mag-contribute ng mga bagay. Diba? Gusto kong maging productive. Gusto kong maging successful. Kuha ako sa academic validations, acknowledgements. And then, ayun na yun, natatanggap ko even though na super draining yung weeks na nagdaan. And to be honest ngayon, pagod ako, may sinat ako, sakit yung ulo ko, sinisipon ako, but I cannot stop right now. Kasi nandito na ako. Sabi na natin, kagaya ng line doon sa panibagong yugto kong kanta is malayo na at malayo pa yung tatahakin ko doon. Kaya sabi ko, I cannot stop this right now. Kumbaga, whatever what, it is what it is. Whatever happen, will happen. Kaya trust the process na lang talaga. So, ayun. So, before tayo sabi ng mga best moments from Season 1 to Season 5, syempre, gusto mo nang pasalamatan yung mga naging part ng Season 5 Vlogmas. First of all, yung Masters, yan, tapan natin sila. KTR Production, sila Josh, Thea, si Julio, si Blake, si Carlito, si Koshi, yan. Koshi, Blake, Carlito. Big salute ako sa inyong tatlo. So, rest in peace. We miss you. We miss you so much. And also, sa Masters, si Bella. Kasi siya lang naman talaga yung number 1 supporter ko since day 1 na nakasupport talaga lahat sa ginagawa ko. Kaya, yan. Unahin natin si Bella. Ayan, sila Kuya Aldrin, sila Mick, si Karen, si Mengay, si Ira, si Jessica, si Abby, si Pat. Linsag ako dun sa isa, kaya ayan nyo na. Si Mami Menji, at si Mami Jury. Shoutout sa inyo, Masters. Thank you so much sa pagiging part ng Vlogmas Season 5. And yun. And also, thank you sa mga naging part na hindi ko pwedeng i-mention.
So alam niyo sa sarili niyo kung naging parte kayo ng Vlogmas Season 5 or hindi. Galing sa puso ko, maraming salamat sa puntang kilik or sabihin na natin panonood ng Vlogmas Season 5 na ito. So, let's move on without further ado. Ito na po yung mga best moments at papaliwanag ko kung bakit. So, from Season 1, Episode 2, finishing the Christmas tree. At habang nagsasalita ako, mag-flash dito yung mga clips, okay? So, bakit yan? Bakit isa yan sa best moments ng Vlogmas seasons? It is because that time, specifically, talagang damang-dama pa yung Christmas spirit. Christmas vibe. Talagang para siyang apoy na nagliliyab pa that time. So, damang-dama ko pa. Kaya, ayun yung napili kong one of the best moments sa Vlogmas seasons. Okay. So, from Season 3, Episode 15, Prank Call with Friends. Bakit? Bakit yun? Kasi syempre, yung mga tinawagan ko doon kaibigan, pinsan, ate, or whatsoever, lahat yun, tunay na kaibigan ko talaga na up until now, kaibigan ko pa rin. Kaya, one of the best moments yun kasi I just realized na even though na life is so hard right now, I still have friends na naiwan dun sa part na yun na pwede ko pa rin balik-balikan. Kaya yun, that is one of the best moments. So from Season 4, Episode 2, yung first time na in-announce ko sa inyo, si Bea. Okay, wala pa siya nun, which is yung kapatid. So kung tatanong kayo bakit hindi nila, kupal ba kayo? Hindi yun. Hindi yung best moments para sa akin. Okay? So, kapatid, from Season 4, Episode 2. Bakit? Kasi, that was the day na I finally realized something na I have to make myself better. Kumbaga, kailangan ko pa mag-improve to be responsible enough to be a perfect kuya din, syempre. Kaya, hanggang ngayon, ini-improve ko pa rin yung sarili ko, but I admit it, irresponsible ako sometimes sa mga actions ko, sa mga words na lumalabas sa bibig ko, but I'm still working on it. Kaya yan yung naging one of the best moments ko kasi yun nga, that was the time na I realized na I need to make myself better. I need more improvements. I need to be responsible to be a perfect big bro. Diba? So, dalawa sa Vlogmas Season 5. But yung first is Laban Masters from the Episode 2, Season 5. Bakit? Kagaya na sinabi ko kanina, nagpakatotoo kasi ako that time. Malinis yung intentions ko, gusto ko makatulong, gusto ko maging productive. Sobrang uhaw ko sa academic validations and acknowledgements. Pinasok ko yung isang bagay na sabihin na natin kokonti pa yung idea ko at kokonti pa yung experience ko. Pero all this rin naman kasi nagkaroon ako ng experience, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin yung sa loobin ko, yung gusto kong mangyari, yung gusto ko talagang yung kaya ko talagang maitulong sa kapwa ko estudyante kasi kilala niyo ako. I always help people without expecting for exchange. Kumbaga tumutulong ako nung walang kapalit. Ang tanging kapalit lang na hinihiling ko sa pagtulong sa tao is yung maging all goods lang sila. It's nyo. And second is from Season 5, Episode 5, Mundo. Why? Because I want her to be the one. Ayun, kagaya nga na sinabi ko last vlog nung BS birthday celebration aftermath. Nakalala niya siya ng family ko. And to be honest, sobrang nagkaroon talaga ng bond and connections towards them. Kaya sabi ko sa sarili ko na I will do everything. I'm willing to do everything. Pero hindi ko nagagawin yung same mistakes na nagawa ko before na sa isang tao lang umikot yung mundo ko. So ngayon, 4 na bagay lang yung iniikutan ng mundo ko. First of all, family.
sarili, kaibigan. Tapos si Bella, yun. Kaya, ayun. Kaya, hot yun. Okay. Hot yun. Kaya yun, I'm always learning from my mistakes. But, yun nga, kaya yung mundo kasi, specifically, nung naalala ko siya talaga umahin lahat sa PADO. Nagkaroon ako ng academic validation, acknowledgements, yung mga bagay na talagang pinipilit kong makamit. Sabihin na natin na hindi ko nakamit before, is slowly nakakamit ko na ngayon. It is because, not because of her, it is because of my hard work also, pero siya talaga yung naging motivation and inspirations ko sa lahat. Kaya, I keep on working hard, like, even though na sobrang draining na talaga, sobrang pagod na talaga, ayun, I just make things work. Sabi daw natin ganun, I just make things work. I just fix things to be good as always sa aming dalawa, kaya, yeah. And that is my responsibility as a man, to fix things, diba? Kaya, okay lang. I will never get tired of it. I will never get tired of fixing things na naging problem or argument namin. I will never get tired of her. I will never lose that feeling even though na nakita ko na yung insecurities, yung flaws niya, and yung mga sides niya na sabihin na natin sa iba, nakaka-turn off. But kontento na ako sa kung ano meron siya. Like, tanggap ko kung ano siya. Kaya wala akong babaguhin doon. Kasi nagustuhan ko naman siya, wala talaga akong dahilan. I just felt it. Kumbaga na-develop lang through friendship. Wala akong dahilan kung bakit siya nagustuhan. Oh, yes. Sabi ng pinsan ko, maganda siya. Oh, good siya. Sa akin, maganda siya. Pero hindi yun yung dahilan eh. Wala talaga akong dahilan kung bakit siya yung nagustuhan ko. Kaya, mic drop. Kasi, yun talaga. So, yun yung mga best moments. And to be honest, I'm aiming more best moments sa Vlogmas Season 6 next year. And hopefully, magkaroon tayo ng maraming episodes ng sa Vlogmas Season 6. Kasi, kukunti lang talaga yung this past few Vlogmas seasons. Talagang kukunti lang yung mga naging episodes. So, hopefully, kayanin ng time ko. Kasi next year, I'm gonna do all of it alone ulit. Okay? Kaya, hopefully, magkampanan ko lahat. Kaya, yun lang. So, yeah. This is gonna be the finale. So, yeah. A brand new journey. A brand new chapter. And syempre, sa Take Me Back, dun yung mapapanood yung clip from Christmas to year-end. Ayan. Mapapanood nyo rin doon sa Take Me Back yung year-end party namin ngayong 20. Tapos yung Christmas Day ng 25. And then yung New Year ng 31. And then also, mapapanood nyo din yung Christmas lighting dito sa amin. Kaya, maraming clips yun, okay? So, yun. Mahaba-haba din yung first episode ng 2025. Kaya, magsaka kayo. So, yun lang yung paraan ko para makabawi sa inyo. Habaan yung episodes. And sana hindi kayo maboring. So, yun guys. So, if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo shoutout, comment down below na super shoutout po. And I'll pick 5% and I will shoutout them to the end of the video. So, again, shoutout to KTRP Production for being part of this channel sa loob ng isang taon, almost 1 year. And syempre shoutout sa Masters for being part of this journey. Sabihin na natin for being part of my life din. And then syempre shoutout sa family ko, and then also kay Bella, shoutout sa'yo. Kasi solid support talaga kay Bella eh. Like, support siya sa lahat. Kaya shoutout sa'yo. So, yun. So, see you guys next year. So, hindi. See you guys, episode 11, which is yung film namin ng Katapangan, which is yung The Heroes Convention and Cry of Pugat Lawin. So, mamamatay ako doon. Ayun yung spoiler.
Kasi ako po si Procopio Bonifacio, ang kapatid po ni Andres Bonifacio. Okay, mamamatay po ako doon. Abangan nyo na lang. So guys, peace out and see you guys next year. Peace! Makeover na next year. Abangan nyo.